Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niyang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng maggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang hapon? Ngayon po mga kapatid ay unang Biyernes para sa buwan ng Hulyo. At alam po natin na tuwing araw ng Biyernes, tayo pong lahat ay nagkakatipon dito po sa simbahan ng Quiapo upang tayo'y magbigay parangal, papuri at pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sino po ba dito ang hindi nagkakamali? Meron po ba? Sino po dito ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay laging tama? Meron po ba? Sa mga mister, huwag niyong ituro ang inyong misis. Sino po ba dito ang walang pagkukulang? Sino po ba dito ang hindi nangangailangan ng kapatawaran? Marahil itong mga katanungan na ito, ni isa sa atin, wala naman talagang ganon. Dahil kahit ako, makasalanan ako. Dahil ako, hindi lang ako, marahil maraming naglilingkod sa simbahan, may pagkukulang, may pagkakasala. At bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa hapong ito? Dahil napakinggan po natin mga kapatid sa ating ebanghelyo, ang pagtawag ni Jesus kay Mateo. At alam natin mga kapatid na si Mateo nung panahon ni Jesus ay maniningil ng buwis. At kaakibat po noon mga kapatid, kapag ikaw ay maniningil ng buwis nung panahon ni Jesus,
ang tingin sa iyo ng tao, makasalanan. Hindi may aalis yan. Maniningil ka ng buwis, makasalanan ka. Kaya nung tinawag ni Jesus si Mateo, at siya ay naniyahan ni Mateo sa kanilang tahanan, dumating ang mga publikano. At anong tanong ng mga publikano? Bakit ang inyong guro nakikisalo sa mga makasalanan? Nakikisalo sa mga maniningil ng buwis? Pero ano kaya ang marahil na tinuturo ni Jesus dito, mga kapatid? Dahil ang Panginoon, hindi lamang niya tinitingnan kung ano yung panlabas. Ang gustong baguhin lamang ng Panginoon ay ang puso at kalooban ng tao. Ang gustong baguhin ng Panginoon, hindi yung pagpapakita natin ng kabutihan lamang panlabas. Bagkus ang gustong baguhin ng Panginoon, yung kalooban natin. Tayo pong mga tao, mga kapatid, magaling tayo minsan magpalabas. Magpalabas na tayo'y mabuti, magpalabas na tayo'y mabait. Pero ang tunay na pagkatao natin, hindi minsan kung ano ang ipinakikita nating panlabas, kundi ang totoong pagkatao natin ay kung ano ang laman ng puso. At tandaan natin, mga kapatid, pwede nating maloko ang ibang tao, pero kailanman hindi natin maluloko ang Diyos. Pwede nating linlangin ang ibang tao, pero hindi natin malinlang ang Diyos. Pero tingnan natin, mga kapatid, kahit ganun minsan ang kalooban natin, kahit ganun minsan ang puso natin, hindi pa rin tayo hinuhusgahan ng Panginoon. Ngunit, ang gantilagi sa atin ng Panginoon, habag, awa, pagmamahal. Kaya nga kung tutuusin, minsan tayong mga tao, mas malupit pa tayo kay Jesus. Mas malupit pa tayo sa Diyos kung tayo'y mapanghusga sa ating kapwa. Pero ang mahal na pong Jesus Nazareno, ilang beses man tayong magkulang at magkasala, ang laging ginaganti, habag, awa, at pag-ibig. Kaya siguro, mga kapatid, tingnan natin yung ating mga mata. Kung tayo'y mga tagusunod ni Jesus, dapat ang puso din natin laging puno ng habag, awa at pagmamahal para sa iba. Minsan po may lumapit sa akin at ang sabi niya sa akin, Father, pwede bang tingnan mo yung mga naglilingkod sa simbahan? Sabi ko, bakit? Hindi niyo po chinecheck at binabackground check kung sino ang naglilingkod sa iyong simbahan. Sabi ko, bakit? Hindi niyo po ba alam? Yung iba po niyong tagalingkod, 3 po ang asawa niyan. Hindi niyo po ba alam na yung iba sa iyong naglilingkod, grabe ho, magnanakaw ho yan. Sabi ko sa kanya, kayo po ba lingkod din? Sabi niya, Father, araw-araw ako nagsisimba. Hindi mo ba ako nakikita? Araw-araw akong nagdadasal. Hindi mo ba napapansin yon? Sabi ko sa kanya, napapansin ko. Pero, bakit chismosa ka pa din? Bakit yung pangit pa din ang nakikita mo? Bakit yung kapintasan pa rin ng iba ang napapansin mo? Ang simbahan ay hindi lang para sa banal. Ang simbahan bukas sa mga makasalanan. Ang simbahan ay hindi lamang po para sa mga banal. Bagkus ang simbahan bukas para sa mga makasalanan. Mga kapatid,
lahat tayo may pagkakasala. Lahat tayo may kapintasan. Pero sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng ating mga kapintasan at kapangitan sa buhay, ang mahal na pong Jesus Nazareno nag-aalay sa atin ng kanyang awa, ng kanyang pagpapatawad, at ng kanyang pag-ibig. Huwag tayong maging mapangusga. Si Jesus nga, hindi tayo hinuhusgahan. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy tayong minamahal. Amen.